Good day, everyone. Our topic for today is all about value proposition canvas, and business model canvas. But before we start, let me introduce my group mates. First, we have hackers. Of course, me, Mr. Lance Ivan M. Lee, together with Miss Angelica D. Garcia. Next, the hipsters. We have Mr. Adrian F. Castro and Mr. Clint Anrel Masangkay. And lastly, the hustlers. We have Mr. Jarius Lester Rodriguez together with Mr. Janry Figueroa. And with that, let's move to our first topic. Good day everyone, my name is Lance Ivan Hamlig and I'm here to present you our topic, value proposition. So una sa lahat, ano nga ba yung value proposition? So value proposition is a tool na maaaring gamitin ng isang entrepreneur para malaman yung mga pwede pang ma-improve sa product or sa business na meron siya. So sa value proposition is malalaman natin kung ano nga ba yung strength and weaknesses na maaaring makaharap ng business natin. So, punta tayo. Ano nga ba importance ng value proposition? So, importance ito, unang-una, drives customer decision making. Pangalawa, set a business apart from competitors. And pangatlo, core to marketing, sales, and branding strategies. So, ang importance ng value proposition is para maitaas or magkaroon ng unique na bagay sa business natin. In that way is masusolusyonan natin or magiging angat tayo sa ibang business. So, punta tayo sa susunod. So, key components. So, ano nga ba yung key components ng value proposition? So, ibig sabihin, dapat sa statement natin, ito yung laman. So, unang-una, kailangan alam natin ano nga ba yung target customers natin. So halimbawa mag-set tayo ng business natin. Ang business ko is veterinary clinic. So unang-una, ano nga ba yung magiging target customer ko doon? So syempre, ang magiging customer ko doon is yung mga per parents, di ba? So yung mga may alagang hayop. Pangalawa naman is yung mga problem or needs ng mga customers natin. So ano nga ba yung mga common problem ng mga customers natin? Halimbawa na lang yung mga sakit ng mga hayop nila, yung pag-aalaga or proper healthcare sa mga alaga nila. So kadugtong naman ito is yung solution or yung mismong product na natin. So halimbawa na lang ang sakit ng aso nila is nagkakaroon ng mga galis or nagkakaroon ng kung ano-anong mga sakit. Sa clinic natin is tungkulin natin na may provide yung mga pangangailangan nila na yon para mas maging effective yung service natin sa kanila. And panghuli, yung unique benefits. So sa unique benefits, dito natin tinutukoy tulad nga ng sinasabi natin kanina is para mailayo or mas maging angat tayo sa competitors natin. So kailangan may unique na bagay sa business natin. Like for example, sa ibang business or sa ibang veterinary clinic is wala silang promo. Or halimbawa, wala silang maaring unique na maaring maibigay. But sa atin, meron tayong promo. So maaring sa pamamagitan nun is maging advantage natin yun para mas makilala yung business natin. So ayun lang. That's it. Thank you. Hello po, ako po si Clint Anrel Masangkay, isa po sa hipster ng grupo namin. Ngayon, pag-usapan natin ang Value Proposition Canvas or VPC. So ano ba siya? What is Value Proposition Canvas? Sabi dito, a tool designed to ensure a product or service is positioned around what the customer values and needs. Helps align your product's benefits with customer needs. Created by Strategizer, an extension of the business model canvas. Basically, ito yung isang tool na ginagamit para siguraduhin na ang product o service ay naka-align sa kung ano talaga ang hinahanap at kailangan ng customers. So, para siyang extension ng business model canvas na ginawa ng Strategizer. Yung purpose naman,
Ang purpose niya is simple lang. Understand your customers more deeply. Design better value propositions that solves real problems. Reduce guesswork in product development and marketing, and increase product market fit. So, para mas maintindihan natin ang customers kung ano yung gusto nila, needs nila, o kung ano yung nagiging struggles nila, para makagawa tayo ng better value propositions. Ibig sabihin, mas swak sa solution na talagang nakakasolve ng real problems. Tapos, para mabawasan yung guesswork sa product development at marketing. At syempre, para mas tumaas yung product market fit or yung tugma ng product sa gusto ng market. Ngayon, meron tayong 2 main sections ng value proposition canvas. Una, yung customer profile. Ito yung nasa right side. Dito natin sinusulat yung jobs or needs na customers, tulad ng I need to have a break, or I'd like to catch up with my friends. Kasama din dito yung pains o yung mga problema nila, tulad ng it's too much work, at gains o good results na gusto nilang makuha na mabibigay ng products or services natin, tulad ng mas maraming inspiration or more fun. Pangalawa, yung value map. Ito naman yung nasa left side, no? Dito naman, yung mismong products and services natin. Halimbawa, mapping copy places, paggawa ng appointments, or giving copy ratings. Meron ding pain relievers kung paano natin mababawasan yung problema ng customer, tulad ng pagpaplan ng route para di sila mahirapan. At yung gain creators kung paano natin pinapaganda yung experience nila, gaya ng pagbibigay ng nice route o yung choice to join friends with coffee. So in short, class ang value proposition canvas ay parang bridge na nagko-connect sa kung ano yung needs ng customers at kung ano yung solutions na ino-offer ng product. Kaya sobrang helpful siya sa pagde-design ng products and services na siguradong tatangkilikin ng market. So yun lang po. Thank you. Good day everyone, I am Adrian Castro, isa sa mga hipster ng grupo. I-discuss ko ngayon yung mga benefits ng paggawa ng isang value proposition canvas. Number 1, it achieves product market fit. Isa ito sa mga crucial benefits ng isang value proposition canvas. Pino-force kasi nito na i-validate kung yung product or service natin na naisip na i-provide sa isang customer is mabibigyan ba ng solusyon yung problem na kinakaharap nila o yung service na kailangan nila sa isang bagay. By systematically mapping sa dalawang side na to, yung value map and customer profile, malalaman natin kung nagmamatch ba yung characteristics, nagmamatch ba yung isang side o isang part dun sa kabila. Parang ganun. Sa pamagitan nito, makakapag-build ka ng isang service or product na bibilin talaga ng mga nakakarami. Sa pangalawa naman, it encourages a customer-centric approach. Sa part na to, karaniwan kasi, for example, karaniwan kasi sa mga nagbubuo ng isang business o mga starting businesses, mga companies, mas inuuna nilang isipin kung ano yung gusto nilang i-provide sa mga customers. Sa part kasi na to, mas uunahin mo kung ano yung mga kailangan nila. Mga kailangan nilang services o mga kailangan nilang products, instead na kung ano yung gusto mong i-provide sa kanila. Mas maganda kasi yun kumpara sa pag-iisip ng product, dahil mas madali kang makakapili. May i-align mo yung gusto mong i-provide sa kanila na service and products. Magkakaroon ka rin ng deep understanding sa foundation sa pag-create ng products na mas bibili ng isang customer.
Sa part 3 naman, it improves clarity and focus. Sa paggawa kasi ng value proposition canvas, parang gumagawa ka ng mapa na meron kang umpisa at meron ding huli. Sa paggawa nito kasi, meron kang susundan na way. Parang merong pattern sa isang paggawa ng business. Malulukit mo kung ano ba yung mga problema ng isang customer, kung ano yung mga magso-solution doon, and kung ano yung product na mag-satisfy sa isang customer. It also drives innovation and differentiation. Dito kasi sa isang business, hindi mo iisipin yung yung isang existing na business din eh. So, alam mo na yung isang business na yun is nagpo-provide ng certain service, pwede mong gawing pwede mong pagparisan yon, or pwede mong gawin yon as a base, then i-innovate mo din. Kaya nagkakaroon ng innovation and differentiation. And yung panghuli, syempre, ito yung isa sa mga crucial din, it reduces risk of failure. Syempre, sa pagbibuild kasi ng business, nire-reduce natin yung risk na malugi tayo. Sa isang businessman kasi, sa isang businessman na with good foundation and nakapag-research ng maayos, sila yung mga businessman na talagang sigurado pumasok sa isang business na handa talaga. Dito rin sa pamagitan din ng paggawa ng value proposition canvas, makakasave ka ng maraming time and efficient to kumpara sa mag-i-start ka ng business dahil meron kang puhunan. At meron ka naman puhunan, so gamitin mo na yung extra time mo para hindi mo na isipin yung risk na pwede mong makaharap sa future ng isang business mo. Ayun lang po, and thank you. Hi, I'm Jarius Lester Rodriguez. I'm a hustler. Ano nga ba ang Business Model Canvas? Ang Business Model Canvas, o tinatawag nating BMC, ito ay isang tools na ginagamit sa pagdidisenyo at pag-analyze kung paano tayo gumawa ng business. Ang BMC ay meron na siyam na components. Ito ay customer segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partners, at cost structure. Good day everyone, my name is Janry B. Figueroa and I'm the hustler of this group. I'm here to start to discuss the 9 components. So let's start with customer relationship. So when we talk about customer relationship, ito yung klase ng connection o interaction na binubuo ng business sa bawat type ng customer. For example, may brands na super personalized mag-reply while others automated lang. Parang EA lang ganun. Depende sa target market nila. So next, revenue streams. So pag sinasabi nating revenue stream, dito nang gagaling ang kita ng negosyo. Basically, kung paano sila kumikita. Benta ng product, subscription, or delivery fee at iba pa. Ang next naman ay key resources. So when we talk about key resources, ito yung mga kailangan para gumana ang business. Pwedeng tao, system, tools, o pera. Halimbawa, kung sa food business ka, ang key resource mo, yung mga kusinero, ingredients, at kitchen. So next, customer segments. So when we talk about customer segments, iba't ibang grupo ng tao or companies na gustong pagsilbihan o bentahan. Example, yung skincare brand na para lang sa mga teens laban sa yung pang mature skin. So pagka ganito tinutukoy natin, magkaibang segments po sila. So next, value proposition. Ito yung unique value o reason bakit ka pipili ng customer mo.
Yung kung fast delivery ka ba, o mura ba yung binebenta mo, o eco-friendly ka ba, yun yung mga tinatawag nating mga value proposition mo. So next, channels. Ito yung paraan kung paano mo dinadala ang product or service sa customer. Example, pwede ba siyang via Shopee, physical store, or social media orders. Depende sila kung saan sila mas madaling ma-reach yung mga channels mo. Yun lang po. Thank you. Good day everyone, my name is Angelica Garcia, one of the hacker of the group, and today I will continue the 9 components of the business model canvas. And the first one is the key activities. Ito yung mga activities na dapat gawin ng isang negosyo para maihatid yung mga bagay na pinapakita nila sa value proposition nila. Kumbaga, ito yung act version ng value proposition. Halimbawa nito, kunyari sa veterinary clinic, yung mga pagbibigay ng check-up at gamutan sa mga hayop, ganon. Pagbibigay ng bakuna and preventive care. Pagbebenta ng mga pet medicine and supplies. Next one is the key partners. Dito naman, tinutukoy nito yung mga external organization, suppliers o mga partners na tumutulong para mag-work at mag-success ang isang business model. Halimbawa nito sa veterinary clinic ulit, mga suppliers ng veterinary medicines at pet food, mga pet grooming shops and breeders, mga animal welfare organization. The next one is the cost structure. Dito naman makikita yung mga pangunahing gastusin na kailangan para mapatakbo at mapanatili na umeere yung isang negosyo. Halimbawa nito, kunyari sa veterinary clinic na lang ulit, yung mga sweldo ng veterinarian, mga staff, and yung mga gastos sa gamot, mga bakuna, at mga medical supplies. Isa pa rito yung mga renta sa clinic or yung mga renta ng space sa kunyari sa mga commercial buildings, and isa rin dito yung mga utilities at yung mga marketing cost. Yung mga marketing cost is yung mga kunyari yung mga flyers na ginagamit ng veterinary clinic para makilala pa yung business nila. And that's the 9 components of the BMC or the business model canvas, and the last part is the benefits of using BMC. Dito naman is unang-una is nagbibigay ito ng malinaw na visual overview. Madali mong makikita yung buong business model sa isang larawan or framework. Susunod naman is na-encourage na maging strategic yung thinking ng isang businessman, or mas nagiging innovative sila. Mas mapapadali nila yung pag-iisip para maging mas effective yung mga ways para mapaunlad yung negosyo nila. And the next one is yung natutukoy dito yung mga strengths and weaknesses at mga gaps ng isang business. Syempre, sa business model canvas is makikita na yung mga gains and pains, di ba? So, sa pamamagitan ng business ng BMC or business model canvas is mas madali nilang ma-visualize kasi nasa isang image na lang or framework na lang yung mga weakness and strengths para mas ma-improve nila yung business nila para maging successful ito. And the last one is the madali nilang ma-update yung business model canvas nila kasi nandun na yun eh. Nagsisimula pa lang yung business nila is nandun na yun. So, habang lumalaki yung business nila, habang lumalago is pwede nilang i-update based dun sa pag-update din ng business nila. Yun, mas flexible kasi yung BMC. Kaya pwede mo itong baguhin or i-adjust habang nagbabago yung sitwasyon at lumalago yung negosyo mo. Yun lang po ang aming report about value proposition and value proposition canvas and business model canvas. Thank you. But wait, there's more.
day everyone! Today, I'll be sharing with you the outcomes of our brainstorming as a group. After collaborating and exchanging ideas, we were able to develop Value Proposition Canvas and our Business Model Canvas. So let me start with the Value Proposition Canvas. Here's the template of the Value Proposition Canvas, and our chosen business is pharmacy business. So here, we can see the Value Proposition Canvas template are filled in. These are the ideas that we have shared earlier in the Value Proposition Canvas and Business Model Canvas documentation. So let's move on to the Business Model Canvas. Same as the Value Proposition Canvas, Business Model Canvas also have template as a guide. And still, our business is a pharmacy business. After sharing ideas in building this Business Model Canvas, we were able to make these ideas of our Business Model Canvas. These are the 9 components of the Business Model Canvas that we have discussed earlier. The key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationships, channels, customer segments, cost structure, and the revenue streams. That's all, guys. Thank you for watching and reading the outcomes of our Value Proposition Canvas and our Business Model Canvas.